Kumusta kayo? Hello! Greetings po sa ating parents and guardians na nanonood ngayon. I'm Toti po, I'm Teacher Toti. And greetings din po sa mga students and teachers, and lalo na po kay Sir Nino Arceo from Pineda Gutierrez Elementary School from Tabon. As well as po sa mga students and teachers, and si Sir Alfredo Manlapas from Don Ambrosio Mendiola Integrated School from Kapayawan. Oh, na-miss nyo ba kami? Kasi na-miss namin kayo. To start up our online service po, let us put ourselves in the presence of the Lord and let us pray. Okay? Oh, kids, close your eyes, close your eyes. Lord, thank you so much po for this opportunity na binigay nyo sa amin to study the Word of God. And guide us, Lord, through the course of this online service na magkaroon po kami ng wisdom, Lord, and matanim po namin sa mga puso ng mga batang ito, Lord, ang Word nyo, na maintindihan naman po nila ang mga i-impart po naming Word. And maraming salamat po, Lord, sa life na binigay nyo, Lord, sa mga batang ito, Lord, and guide them, Lord, and protect them from any works of the devil, Lord. And Lord, maraming salamat po, Lord, sa opportunity na to na magkakaroon po kami ng online service. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yun, let us go start our service by dancing and praising the Lord. Bring it on,
Kids, keep it up! Ngayon, siguro naman ready na tayong makinig sa Word of God. Ready na ba kayo? Great job! Okay, to start up our word, let us do a recap from our previous online service. Yung previous memory verse natin is Romans 6 verse 9. It is, so let us not get tired of doing what is good. Huwag tayong mapagod sa mga mabuting ginagawa natin. Let us keep consistent sa mga good things na pinapagawa sa atin ni God. Now, for our topic of the day, it is God's way to be saved. Ano ulit? God's way to be saved. Very good. God's way to be saved. God gives us His way for us to be saved. He gave us Christ, and Jesus was sacrificed, and it is for our sins to be taken away by Him. Meaning, sinacrifice ni God si Jesus for our sins, for us to be saved from our sins. Thank you, Ate Elle and Teacher Toti! Kids, today will be the last Sunday of the month of June, but we will continue our lesson last Sunday. Do you still remember our story? Don't worry, ikukwento ko ulit sa inyo. So, Pharaoh had endured 9 plagues and refused to let God's people leave Egypt. Ngunit, ang ikasampung salot ang pinakamalubha. Bawat pamilya ay nawalan ng panganay na anak na lalaki, pati na rin ang panganay ng lahat ng mga hayop. Halikayo, pakinggan natin ulit ang kwento at i-continue natin. So, part of God's story is about to pass over. But the title of our lesson today is about God's way to be saved. So, balikan natin ang kwento ng mga Israelita. Na-stuck sila bilang alipin sa Egypt. Napilitan silang magtrabaho at gumawa ng mga bricks at mortar. Worse, the ruler of Egypt, which is Pharaoh, at ang iba pang mga namamahala, they did not care of God's people. If they were hot, or tired, or hungry, or sad, or hurt, or just plain miserable. And they were. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng yun, lumago ang pamilya ng Diyos. In fact, they got so big that Pharaoh was scared they might attack and overpower him. Kaya, pinahirapan pa niya lalo sila upang ipakita sa kanila na siya ang boss. Soon, the Israelites were even more miserable. They begged God for help. Well, guess what? Nakita ng Diyos kung ano ang ginagawa ni Pharaoh sa kanyang pamilya at hindi niya ito nagustuhan kahit kaunti. So he planned to rescue. Pinadala niya si Moses upang akayin ang mga Israelita, which is ang kanyang pamilya, palabas ng Egypt, to bring into a brand new, beautiful home called the Promised Land. Ngunit nang sinabi ni Moses kay Pharaoh na hayaang umalis ang pamilya ng Diyos, sinabi ni Pharaoh, hindi. Remember, Pharaoh thought he was the boss. The thing is, God is really in control, and even rulers of countries should obey Him. So, 9 different times ang Diyos ay nagpadala ng mga salot upang ipakita kay Pharaoh ang kanyang kapangyarihan. Ang mga salot ay parang parusa sa Egypt for keeping God's family as slaves. Matapos ang bawat mga salot, ay hiniling ni Moses kay Pharaoh na pakawalan ang pamilya ng Diyos. Ngunit patuloy na sinabi ni Pharaoh na hindi. Then Moses told Pharaoh that God loves his family so much and he will rescue them no matter how many times Pharaohs will refuse to obey. So, there will be one more plague kung saang mamamatay ang pinakamatandang anak na lalaki sa bawat bahay sa Egypt.
Of course, ang Diyos ay may isang espesyal na plano para sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanila na kunin ang kanilang pinaka-best lamb or young goat at patayin ito at lagyan ng dugo ang amba ng pintuan at kainin nila ang karne sa inihaw na apoy kasama ang mga mapait na halaman at tinapay na walang lebadura na tinatawag na unleavened bread. Hiniling ng Diyos sa kanyang pamilya na kainin ng buong pagkain na para bang handa silang tumakbo palabas ng pintuan, na nakasuot ang kanilang sapatos at maglalakad ng may mga stick. And they obeyed. That very night, the angel of death came. Ngunit tulad ng pangako ng Diyos, He passed over the houses with blood on the door. Sa wakas, napagtanto ni Pharaoh na ang Diyos ay in charge at mahal ng Diyos ang kanyang pamilya. At hindi mapigilan ni Pharaoh na iyon ang planong pagliligtas ng Diyos. He said God's family should get far away from Egypt. They left in hurry. And hundreds of years after that, God's family celebrated the night God rescued them by eating unleavened bread, bitter herbs, and lamb. Ngunit ang pagliligtas na iyon ay isang preview lamang sa malaking pagliligtas na plano ng Diyos para sa buong mundo. Remember, the ruler of this world, the devil, na nais magtrabaho para sa kanya at mamuhay ng bitter, sad life and separated from God. Lahat tayo ay gumagawa ng mga maling bagay minsan at karapat-dapat na mamatay bilang parusa. Kaya't ipinadala ng Diyos ang kanyang sariling anak sa lupa, iniwan niya ang perpektong buhay, ang kanyang pagka-Diyos, at namatay sa kakilakilabot na kamatayan na dapat sana tayo. But 3 days after He died, Jesus came back to life. Siya ay nabuhay muli. That means He won against death and can't separate us from God anymore. And you know what? Right before Jesus died, He celebrated Passover one last time, but without the lamb. But why? Because Jesus showed us that He is our lamb. Diba kaya namatay ang lamb upang manatili ang mga anak sa kanilang mga pamilya? Namatay naman si Jesus upang tayo ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos. One day, He will create a perfect home for us and it will be even better than the promised land. So that was the story, kids. Oh, mag-aas na ako. Tingnan ko kung nakikinig kayo. Ano kasi ang ikasampu at pangwakas na salot? Yun ay ang pagkamatay ng mga panganay na anak na lalaki sa Egypt. Alam niyo ba na ito ang nagsimula sa isang bagong taunang pagdiriwang ng piyesta ng tinapay na walang lebadura? Tinatawag ding piyesta ng Paskwa or sa English, Feast of the Passover. At isang bagong taon para sa mga Israelita. Ang kapistahan ito ay dapat ipagdiwang bawat taon sa buwan ng Nisan, Abib, na naganap sa tagsibol or ang tinatawag nating spring season. At makalipas ng maraming panahon, nagbigay si Jesus ng bagong kahulugan ng Passover feast sa pamamagitan ng pagsabi niya sa kanyang mga disciples na ipagdiwang ito bilang alaala ng kanyang sakripisyo sa krus. Kids, what do we mean by Passover? Sige nga, kung naaalala nyo, ano ang ibig sabihin ng Paskwa? That was the night God punished the people of Egypt by having their firstborn sons die. At iniligtas ng Diyos ang mga Israelita
na naglagay ng dugo ng tupa sa mga frame ng kanilang pintuan. Nang makita ng Diyos ang dugo sa mga frame ng pintuan ng mga tahanan, dinaanan niya sila. At kung ang isang bahay naman ay walang dugo sa frame ng pintuan, mamamatay ang pinakamatandang anak na lalaki sa pamilyang iyon. Kaya kids, napakahalagang lagi tayong magpa-cover kay Lord ng blood ni Jesus. Kahit saan ka man pumunta, nasan ka man, or kahit nasa bahay man, we can always ask God to cover us by the blood of Jesus. Maging ang ating tahanan, maaari nating ipa-cover sa blood ni Jesus to protect us, to protect our family, to protect our house. Amen? Amen! Kids, dahil namatay ang Passover lamb, nabuhay ang mga Israelita. Ganun din sa atin ngayon. Sapagkat namatay si Jesus, mabubuhay tayo. Ang buhay na tinutukoy doon ay ang ating mga espiritu. Ang ating mga espiritu ay mabubuhay magpakailanman kasama niya. Kung paanong ang mga taga-Israel ay napalaya mula sa pagkaalipin sa Egypt dahil sa tupa, at noong sila ay alipin pa, kinakailangan nila ng isang tao upang iligtas sila. Isang tagapagligtas. At ginamit ng Diyos si Moses upang iligtas ang kanyang mga tao mula kay Pharaoh. Maging tayo, kailangan natin ng isang tagapagligtas. Kaya ibinigay ng Diyos Ama si Jesus upang tayo ay mapalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Amen? May natutunan ba kayo? I hope meron. Dito muna magtatapos ang ating story. Kung may mga question kayo, just comment it down below or message us directly. Amen? So before we go, let's do our memory verse. It's in Hebrews chapter 9 verse 28. Christ was sacrificed once to take away the sins of many. Hebrews chapter 9 verse 28. Christ was sacrificed once to take away the sins of many. Oh, lastly, Hebrews chapter 9 verse 28. Christ was sacrificed once to take away the sins of many. Amen! Alright, maraming salamat sa pakikinig nyo mga bata. Until next Sunday, goodbye! So yun nga mga kids, sinacrifice ni God si Jesus para ma-save tayo. Just like yung pagsasacrifice ng lamb during the Passover, si God sinacrifice niya si Jesus para ma-save tayo. And dati, si Moses ginamit siya ni God para ma-save ang mga Israelites from the Egyptians kasi they needed a savior. Just like now, katulad ngayon, kailangan natin ng savior. And binigay yun ni God, si Jesus, para ma-save tayo. Si Jesus ay ang ating savior. Gets nyo ba? Amen! Very good. And now, para sa ating memory verse, it is Hebrews 9 verse 28. Ano kasi ulit yon? Hebrews 9 verse 28. Very good. It is said that Christ was sacrificed once to take away the sins of many. Meaning, si Jesus is sacrificed para ma-take yung sins nating lahat. And it is up to us na lumapit sa ating Savior. Gets nyo ba? Amen! Very good. Okay, yun lang. Bye-bye kids! Sa ulitin!